Good day, Mambalaan. I'm Brian Blas, together with my group mates, Ayla Constantino, Meroa Alimagno, Jomer Avenido, Jake Royce Abrenica, and Adriana Alvarado. We are here to report the topic, medical ethics. And sama-sama po nating i-explore ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa medical ethics. Ano nga ba ang ibig sabihin ng terminong medical? Ang medical ay tumutukoy sa anumang bagay na may kinalaman sa medisina o kalagayan ng kalusugan. At karaniwan natin itong naririnig sa mga context ng medical profession katulad ng doctor, nurse, or mga healthcare professionals. At ano pa nga ba, katulad din ng mga medical na kagamitan at mga medical na kondisyon o yung karamdaman at kung ano yung kalagayan ng ating kalusugan. Dito naman tayo sa ethics. Ano ba ang ibig sabihin ng terminong ethics? Ito ay tungkol sa paggawa ng desisyon at hindi lang basta paggawa ng desisyon dahil ito ay kinokonsidera din ang moralidad at epekto nito sa iba. Definition of medical ethics. Medical ethics is a branch of ethics that examines the moral and ethical principles governing the practice of medicine. It involves guidelines and principles that dictate how healthcare professionals should interact with patients, conduct research, and handle situations of moral ambiguity. Key principles include autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. Ito ay tungkol sa madaling salita, ito ay tungkol sa kung paano ba dapat pakitunguhan ng mga healthcare professionals ang kanilang mga pasyente. Dapat daw dito na kanilang isinasaalang-alang yung dignidad ng pasyente, yung kanilang mga personal na information. Ganun na rin ay dapat may kabutihan at ganun na rin ang katarungan. Autonomy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng autonomy? Ito ay yung paggalang sa karapatan ng pasyente na magdesisyon tungkol sa sarili niyang katawan at paggamot. Halimbawa nito yung ang pasyente ay may karapatang tumanggi sa isang paggamot kahit ito ay inirekomenda ng doktor. Dito naman sa beneficence ay tumutukoy sa kabutihan. Ito ay ang pagtiyak na ang mga aksyon ng healthcare professional ay para sa kabutihan ng pasyente. Ang halimbawa nito ay paggawa ng mga hakbang para mapabuti ang kalagayan ng pasyente. Ang pangatlo naman ay ang non-maleficence o ang hindi paggawa ng masama. Ito naman ay tumutukoy sa hindi nga paggawa ng masama. Ang halimbawa nito, iwasan ang pagbibigay ng gamot na may mataas na panganib kung mayroon naman pong mas ligtas na alternatibo. At ang pinakahuli ay justice or katarungan. Ito yung pantay na pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan anuman ng estado sa buhay, man o mahirap, at sa kasarian naman, kung ito may lalaki, babae, or kung ano pang gender nito, ay pantay ang binibigay na serbisyo. Ang sunod naman po na definition ay, it is the study and application of moral principles and guidelines that govern the behavior of healthcare professionals and institutions in their interaction with patients, peers, and society. It aims to ensure that medical practices uphold human dignity, fairness, and the rights of individuals while addressing complex issues such as patient autonomy, confidentiality, and equitable access to healthcare. Patulad lamang po nung nauna, ang pinag-aabalan po nito ay ini-highlight po nito yung ensure that medical practices uphold human dignity. Ibig sabihin, dapat pangalagaan pa rin yung dignidad ng pasyente. At ganoon na rin yung fairness na dapat pantay-pantay ang trato sa kung sino mang pasyente. And the rights of individual while addressing complex issues such as patient autonomy, confidentiality, and equitable access to healthcare. Ayun na nga po, dapat may kabutihan at saka yung mga confidential na bagay ay pinahahalagahan ng ating mga healthcare professionals. Ganun na rin yung access sa mga healthcare. Dapat pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, sa kasarian, ay pantay-pantay ang lahat. At ang kasunod naman po ay ang causes and effects na i-report naman po ng aking mga kagrupo. So here's the 5 causes of or challenges of medical ethics. Resource scarcity. Resource scarcity happens when there aren't enough healthcare resources like
donor organs, medical staff, or funding to meet everyone's needs. For example, when there are not enough organs for transplant, doctors have to decide who gets them, which can feel unfair to others. Similarly, hospitals with not enough staff or money may struggle to give proper care to all patients. Second is technological advancement. Technological advancements create new challenges because medicine is advancing faster than rules and laws can keep up. For instance, genetic editing and artificial intelligence or AI can improve treatment but also raise concerns about fairness, misuse, or mistakes. Advances in life support machine also make it harder to decide whether a patient is being helped or if their suffering is just being prolonged. The third one is cultural and religious beliefs. These add complexity because different groups have different views on health and treatment. Some people may refuse treatments like blood transfusions or vaccines due to their beliefs, even if the treatment could save their lives. Others may not agree with stopping life support, even when doctors think it's the best option. These differences require doctors to respect people's beliefs while still trying to provide the best care. So, ang number 4 naman po is inadequate training in ethics. So, healthcare providers may lack formal education in handling ethical dilemmas resulting in consistent or biased decision. So, dito po sa inadequate training ethics, so pag ang isang hospital is may mga naririnig na ay may laging namamatay diyan, wag ka diyan. So doon pa lang wala nang mga pasyente na magpapa-check up or magpapagamot sa hospital na yon kasi nga may naririnig sila ng mga hindi maganda ang paggagamot sa kanila or pag-aasikaso sa kanila, hindi man sa paggagamot or kahit man lang yun sa the way nilang asikasuhin yung mga pasyente nila na pag nakita or mga narinig ng mga pasyente na ay huwag ka dyan hospital na yun. So magkakaroon ng engagement. So makikita nila na hindi yung pupuntahan ng mga pasyente kasi nga may mga unethical silang ginagawa. So ang next naman is the commercialization of healthcare. So profit-driven motives by healthcare institution can undetermine patient care, leading to prioritization based on financial rather than medical needs. So dito, ang best example dito sa commercialization healthcare is the private hospitals. So alam naman natin yan na pag private hospital, so talagang pera-pera lang talaga. Some of private hospitals na ganun talaga. I mean, pag walang pera ang isang pasyente, hindi nila tatanggapin yan kasi number 1 rule sa lalo na sa private. Dati ngayon kasi bawal na, Milo na kasi. Before bago ka i-admit sa isang private hospital, kailangan mo muna mag-down ng 10,000 or 20,000. So from there, nagiging commercialization of healthcare na siya. Instead of needs ng pasyente yung inuuna, still yung kakitaan pa din ng hospital na yun ang uunahin nila. Okay. So next is the effects of ethical challenges. So the number 1 is the erosion of trust in healthcare system. Patients will lose faith in healthcare providers if they perceive unethical practices such as favoritism or financial bias in care delivery. As I've said before, dito sa inadequate training in ethics, so nandun siya sa ethical challenges. So eto dito talaga sa mas na-focus tong challenges nito, tong effects of ethical challenges nito sa mga public hospitals talaga natin. So wala namang magagawa ang mga Pilipino kasi wala naman choice. I mean, hindi naman mga Pilipino, yung mga less fortunate na tao na wala naman silang pagpapagamot sa private. So wala silang choice kundi dito sa public. Yun nga lang, ang challenge naman doon is kumbaga tanggapin mo na o asahan na natin na hindi ganun kaganda ang trato sa'yo. Lalo na pag nakikita nila na okay, ganun lang. So lalo na yun nga pag kita nila na parang kung pupunta ka lang doon na ang sakit mo lang ay nilalagnat ka lang, hindi ka nila priority. Kasi ang mas priority nila is yung mas nangangailangan or mas malma ang kalagayan.
So, ang next naman is the mental, yung pala, maikwento ko pala dito, yun ang nangyari sa